Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Mike Tangog. Ito ang programang walang sasantuin at sumbungan ng bayan. Ito ang Reforma ng Bayan. Yes, mga kababayan, muli po, magandang hapon po. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon pong araw ng Miyerkules, samahan niyo po ako sa isang oras po natin public service kung saan atin pong tatalakayin ang mga nauna naming istorya na updated po natin sa nangyayari. Kaugnay po ito, no, sa nangyaring plano, kaugnay dito sa may Smoky Mountain, about yung planong pagtayo ng waste to energy o yung gilingan ng basura. Play po kami ng video para po maunawaan ng ating mga manonood ano po yung aming pag-uusapan. Mariing kinundina ng Urban Poor Committee ang planong pagtatayo ng waste to energy facility ng kumpanyang Pileco sa dating tambakan ng basura sa Smoky Mountain na ngayon ay nagsisilbing resettlement area para sa mga maralita. Ayon sa grupo, ang proyekto ay isang paglapastangan sa karapatan ng mamamayan sa ligtas na tirahan, malinis na kapaligiran at abot kayang pabahay. Pinangalanan rin ng grupo si Greg His Romero II, may-ari ng Pileco at R2 Builders bilang nasa likod ng nasabing Waste to Energy Project. Tinukoy ng PLM ang ilang batas na umano'y direktang nilalabag ng proyekto. Republic Act 8749 o Philippine Clean Air Act of 1999, ipinagbabawal ang incineration o pagsusunog ng basura. Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000 or 2000, binibigyang prioridad ang segregation, recycling, composting at reuse, hindi pagsusunog. Memorandum Order Number 415 S 1992, nagdeklara sa Smoky Mountain bilang National Housing Program para sa informal settlers, hindi bilang industrial zone. Binabalaan ng grupo na ang waste to energy plant ay magbubunga ng nakakalasong usok at chemical gaya ng deoxyfurans at heavy metals na maaaring magdulot ng cancer, sakit sa baga at iba pang malulubang karamdaman. Dagdag pa rito, maaapektuhan umano ang kabuhayan at kaligtasan ng mga pamilyang naninirahan sa paligid ng Smoky Mountain. Giit ng PLM, hindi naman nakararanas ng power storage ang Metro Manila, kaya wala umanong batayan na pang-enerhiya para sa pagtatayo ng nasabing planta. Sa halip, nilay negosyo lamang ito ng mga pribadong korporasyon, posibleng para sa mga commercial establishment at bagong airport sa Manila Bay Reclamation Project. Panawagan ng PLM, itigil ang pagtatayo ng Pileco Waste to Energy Plant sa Smoky Mountain. Igalang ang layunin ng lugar bilang resettlement area. Isulong ang makatao at makakalikasan na solid waste management. Panagutin ang mga opisyal na nagtutulak ng proyekto sa kabila ng umiiral na batas. Tirahan, hindi pabrika ng lason. Ito ang mariing sigaw ng Partido Lakas ng Masa. Sabay paninindigang hindi dapat isakripisyo ang kapakanan ng maralita para lamang sa kita. Meron po kami pinlay na isang video kung saan po paglilinaw lang po, no, para po sa impormasyon din ng lahat. Any moment, ang nasabing aming pinlay na video ay kapag na-aprobahan ay posibleng umano'y magdulot no, ng pangamba kaugnay sa kalusugan ng ating po mga kababayan dyan malapit sa Smoky Mountain. Kasi ito nga waste to energy po, no? Kung inyo po nga malalaman mga kababayan, no? Yung biglang pagtaas ng singilin, no? Pagdating sa tax ng mga basura dyan sa Maynila.
Although totoo naman na makakatulong itong plantang waste to energy na itatayo dyan mala sa may mismong Smoky Mountain. Kasi hindi na mapapalayo para po alam mo yun, i-dispose yung mga basura mula sa Maynila at malapit sa karating city din po ng Maynila. Kaya lang po, malaking problema po kung inyo pong pag-aaralan maigi. Kaugnay po ito sa magiging banta ng pabrikang ito. Kaya po sa mga sandaling ito mga kababayan, no, nasa linya po natin ang isa sa namumuno ng grupong Partido Lakas ng Masa, isang leader kung saan concern po sa pwedeng idulot nitong pagtayo ng plantang ito. At kanya po ipapaliwanag, no? Amin pong pag-uusapan at i-update po natin kung ano na po ang naging resulta kaugnay po sa pakikipaglaban, no? Yung pagtulong po ng grupong ito, no, sa pangunguna ni Jeboy Adena na ipaliwanag po sa atin ang naging resulta ng kanila pong pagsampa ng kaso kaugnay dito sa company Pileco, no, yung tatayong waste to energy. Magandang hapon po, Sir Jeboy. Yes, Sir Jeboy, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyong lahat. Yes. Medyo hindi ako familiar sa StreamYard, kaya medyo nagkakaroon Okay ako naman, ng... Sir. Malinaw ka naman dito sa studio. Okay ka naman, oo. Magandang hapon, wala. para sa kalamang si Jeboy Adena po ay ano pong posisyon niyo po sa Partido Lakas ng Masa, Sir? Bali ako yung head convener ng Partido Lakas ng Masa Urban Poor Committee. Apo? Medyo, Sir Jeboy, kaugnay po ito sa ating pong pinlay kanina na video about itong waste to energy plan. Ano na po ba ang naging resulta at ano po ba ang maidudulot nito sa ating kalusugan, especially malapit dyan sa may Smoky Mountain kapag ito po ay maaprubahan? So ganito, no? Apo. Nagpapasalamat ang Partido Lakas ng Masa na naimbitahan ng reforma ng bayan. Apo. Alam namin dati ito yung reforma, no? Ngayon reforma ng bayan. At madalas din ako na-imbita ni kasamang Mike Tangog dito sa programang ito. So, ngayon, nasundan na naman itong ating interview regarding sa waste to energy. Apo. Ngayon, ang pinakatampok dito ay yung waste to energy na itatayo doon sa Smoky Mountain. Yes, oo. Ito, meron na tayong dalawang hearing na ganap dyan sa Kongreso. Na pinangunahan ng hearing sa Kongreso ng Housing and Urban Development Committee. Sa pangunguna ni Committee Chairman Maribeth Popular. Siya yung congressman ng Committee Chairman ng Housing and Urban Committee. Urban Development Committee. HUD. Natulong niya rito si Party List Representative, Kabataan Party List Representative Rene Cook. Apo. Na siyang nagtutulak nitong waste to energy issue. Sir, isa-isayin natin, sir, no? Bago po yung issue na pakikipaglaban nyo para makondina yung pagtayo ng ganitong planta, no, ng waste to energy. Yung pong mga naninirahan dito po sa may area ng Smoky Mountain, mga ilang pamilya po ngayon sa mga sandaling ito, sir? Actually, alam mo, ang nakatira kasi dyan dati, umaabot ng mga 2,000 ng mga nakatira dyan na pamilya. Apo. Dahil nga sa ginagawa, nasusunog, hindi ko malaman kung sinunog, nasusunog,
Tapos, iniimbitahan mag-volunteer na gibain ang bahay nila, kabayaran ay 30,000, 60,000. Ngayon ay 100,000 na. Ay, ko. Ngayon, ang bilang na lang nila ay nasa 400. Sir, kung inyo pong maaalala, di, sa mga nakalipas na buwan, no? Mga ilang beses na nangyari na may sunog dyan sa palibot ng di ba, Smoky Mountain. Yung nabanggit nyo nga po na posible na may mga ganong pangyayari na talagang sinasadya yung mga sunog na nangyayari dyan dahil nga may intensyon o may plano ang mga ilang tao dyan dahil sa lupa dyan, no? Yaba. Ganito, no? Kung titingnan natin sa pinaka-main ng Smoky Mountain, yung Marala, Apo. meron pinaka-main na dalawang sunog na nangyari. Apo. Ha? At meron sunog na nangyari yung expanded, no, ng Smoky Mountain na lupa, ng 40 hectare. Yung Aroma tsaka Hatilan, nagkaroon rin ng hiwalay na incident ng sunog, yung Aroma at yung Apo. Hatilan. Kasama yan sa issue ng Smoky Mountain sa pagtatayo ng WTE. Okay. Yan. Ibig sabihin itong dalawang lugar dyan, yung Aroma at saka Hapilan ay talagang nagkaroon ng sunog ng mga nakaraan, no? Nakaraang buwan. Sila yung malalaki. Hindi lang basta sunog, malaki talaga yung inakot, no? Oo. Base po sa kamusta naman po yung mga tao doon? Bumalik ba uli sila? O nagtagumpay na papalis na sila? Yun nga yung sinabi ko nga, yung ginagawa nila, pagkasunog, yung kinabukasan, binabayaran. Nasabi, assistance daw. Financial assistance. Pero hindi yun may kabayaran, huwag na silang bumalik. Yung iba, nag-volunteer, mga payag dahil, alam mo naman, tagutuman, yung sabi nga natin, 500, 1,000. Pag eleksyon, ang mga urban poor, tatanggapin yan. Bakit? Gutom. Yung pa kaya, bigyan ka ng 30,000, 60,000. Ngayon, 100,000. Kukunin talaga yan. Sir, diba, konti paglilinaw lang po, ano po ba ang purpose at bakit gano'n ang nangyayari dyan sa area na yan? Kasi ang purpose nila ay tayuan ng WT o yung Waste to Energy project. Yung pag sinabi Waste to Energy, ito yung gagawin yung basura, ay gagawin enerhiya, yung init, susunugin ng mga basura, gagawin ng init at gagawin kuryente. At ang kuryente yun, ang sinasabi nila, ay para daw makanika ng kuryente, pero hindi naman para sa mga residente ng Calacang, Maynila o Metro Manila. Opo. Kasi wala namang tinatawag na power shortage di ba? Wala tayong power shortage dito. So, saan nila lalagay yan? Doon sa ginagawang reclamation. Okay. Reclamation doon sa Manila Bay at ginagawang airport ni Ramon Ang ng San Miguel. Para masustainahan ng enerhiya itong airport na to. Para doon yun sa mga pribadong korporasyon. At malinaw, ang waste to energy ay hindi rin proyekto ng gobyerno. Ito ay proyekto ng pribadong kumpanya na tinatawag na R2 Builders. Ibig sabihin, sir, kung private company, ano po yung usapin kaugnay dito na itong lupa ay pag-aari ng gobyerno? Bagay na kung itong gobyerno, hindi dapat pakialaman to ng mga private company, di po ba? Yun ang ihiling namin sa Kongreso. Opo. Walang karapatan ang R2 Builders na itayo ang waste to energy dahil yan ay pribadong proyekto. Opo. So, malinaw na ang Smoky Mountain ay under ng Presidential Proclamation number 39. Na sinasabi, yan, Presidential Proclamation number 39 ay magkaroon ng mga proyektong pabahay
para doon sa mga nakatira, doon sa mga nakatira diyan sa tambakan ng basura na yan. I-rewind lang po natin, sir, no? Kung inyo pong maalala, ito po ay tambakan ng basura, no? Kung tutuusin, bawal po talagang tumira yung mga tao dahil hindi talaga naakma para gawing tirahan. Pero dahil nga sa hirap ng buhay, nagawa nila isa, dalawa, may nanirahan hanggang sa dumami na, no? Tama ka doon. Naging Kahit nangyari. ako, sasabihin ko, ayoko silang tumira doon sa bundok ng basura. Opo, No? opo. Kaya nga yung gobyerno, yung lupa ng Smoky Mountain na meron siyang 22 hectare doon sa main Smoky Mountain at meron expanded na 40 hectare doon kasama ang dagat, yung Aroma nga at saka yung Hapilan. No? Yan ay ginawan, yung main ng 22 hectare, ginawa niya ng Paradise Heights. Kung makikita mo doon. Pag Opo. pumunta kayo, may building doon na 30 cluster building, no, na meron 3,000 na residents, no? No? Ay, Na ito meron, proyekto ng gobyerno. oo, ito yung proyekto ng gobyerno na tinayuan yan. Pero malinaw na hindi pa natatapos yan dahil yun ang sinasaad ng Presidential Proclamation number 39 na gawin yung socialized housing. Marami pang lupa para gawing socialized housing. Alam naman ba natin, sir, no, pagdating sa lupa at lalo't nasa area ng Maynila ay talagang valuable o mataas ang presyo. Kaya ganun na lang ang pagkaka-interest ng mga private company or individual para magkaroon sila ng lupa sa Maynila, no? Pero sa ganang atin, sir, sa nangyari pong kaso kaugnay dyan sa area ng Smoky Mountain, ano po ang naging hakbang ninyo, ng grupo nyo, para po kahit papaano mabigyan ng tulong yung mga naninirahan dyan? Idadaan namin ito sa Kongreso at natuloy naman. No? So, pinaiimbestigahan natin na hindi kami papayag, kami mga mahirap, lalo na tayo mga nagtatax, no? Opo. Pera natin yung lupa ng Smoky Mountain. No? Opo. Pag-aari ng gobyerno yan. Hindi po natin po pwede na payagan na ariin ng pribadong korporasyon ang lupa na yan. Dahil may sinasaad yung lupa na yan na yan para sa mahirap. Opo. Para sa mga homeless at para sa mga underprivileged citizen. Posible Ngayon, din. Opo. Sige po. ngayon, tinitingnan natin, no? Bakit napupunta ito doon sa pribadong korporasyon? Kasi nga, itong Arto Builder sa kasaysayan, sila yung naging kontraktor nung socialized housing, pinayung dyan Paradise Heights, yung 30 cluster. Oh. Ngayon, ang sinasabi, hindi raw nakabayad ang gobyerno. Kaya ang ginagawa, dahil ginawang collateral damage, no? Collateral na pambayad, itong lupa ng Smoky Mountain, na wala namang pinangahawakan na sinasabing binayaran. Kasi pag sinabing binayaran, no? Opo. Meron na tinatawag na deed of assignment saka deed of conveyance na ilalabas yung gobyerno para doon in pabor doon sa Arto Builders. Eh wala naman eh. So ibig sabihin, iniipit lang talaga ng Arto Builders itong gobyerno, tayo mismo, tayo naman ang gobyerno. Iniipit tayo, no? At ginagawang collateral itong lupang ito, tapos gagawin nila para sa kanilang proyekto, para sa kanilang negosyo. Mahigpit na pinagbabawal tinutulan ng mga mahirap, lalo na ng mga taxpayer, yung ganong kalakaran na pinambabayad yung lupa. Dapat Kongreso, no, ang magdadesisyon regarding dyan sa mga pinagbibili at mga pinambabayad na lupa ng gobyerno. Dapat gano'n. Nagkaroon na kayo ng una at pangalawang hearing, no? Sa ganang inyo po, ano po ba yung mga matitibay na dokumento na pinanghahawakan nitong Arto Builders para manindigan sila
na sila ang mas may karapatan dyan sa lupa na yan, sir? Ang paninindigan nila, sabi nila, may JVA. Joint Venture Agreement between NHA and then Arco Builders. Opo. Eh, yun nga ang ano joint venture agreement Anong ginawa nyo? No, ang ginawa nyo, pinipit nyo ang taong bayan. No, ang NHA ang nagre-representa pero naging ano na Kumbaga naghugas na itong NHA Di ba binigyan niyo ng pabor itong Alto Builder. Hindi ko sa Kongreso yung usapin ng mga utang na yan. Dapat pinaimbestigahan. Walang alam ang Kongreso Di ba? Ibig sabihin yung mga ilan lang po yung nagdidesisyon kaugnay dyan, sir. Tama. Ganun. Di ba? Hindi tayo papayag ng gano'n. Dapat yan, Kongreso na i-imbestigahan ng Kongreso yan. Hindi dumadaan sa proseso para maipaabot din sa mga mamamayan at the same time sa gobyerno para magkaroon sila ng negosasyon, di po ba? Tama, oo. Dapat transparent lahat. Hindi yung pwede dito yung midnight bill. Di ba? Tinatanggal na natin yung midnight bill. Kayo lang nagkakaalaman. Pero wala kami alam. Bakit? Kanino ba yung lupa na yan? Sino ba may-ari ng lupa na yan? Sir, may mga ilan nagtatanong, no? Ano po ba, nakikita naman daw po nila, may mga positibo naman ding mangyayari na magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng, alam niyo yun, may dadivert yung basura para bumaba yung presyo. Pero sa kabuuan, sir, ano po ba ang makikita niyong negatibong maibubunga kung ito po ay mapagpatuloy na may tayo dyan sa Smoky Mountain, ito pong pabrikang ito, sir? Alam mo, kasama Mike, no? Kaya nga meron tayong batas na tinatawag na Solid Waste Management tsaka yung PDR Act. Malinaw na lumalabag ang Smoky Mountain doon sa usapin ng kalikasan. Okay. Sinisira niya ang kalikasan. Malinaw yan. Yung ating hangin at yung ating kalupaan. No? Maraming namamatay kapag pinagpatuloy yan. Kasi kung ikaw napunta ka dyan, o inabutan mo yan, talagang grabe ang baho. No? Marami nagkasakit dyan sa basura na yan. Ito po yan. Actually, dinevelop na lang naninirahan dyan, di ba? Pinlansya nila, binawasan nila yung mga basura. Ngayon, nung nakita na natin na talagang pwede na siyang i-reorganize, iayos para sa mga mamayan, meron biglang naglabasan na umaako ng lupa, di po ba? Tama, oo. Dati wala, di ba? Sa baho na yan. Oo. Saka hindi dapat ang basura, hindi dapat sa populated area. Opo. No? Nasa Manila Di ba? Ang daming mga apektuhan, ang daming magkakasakit. Kaya rapat lang na hindi dapat ilagay dito. Kung gusto na ng waste to energy, doon sa isolated area, Yung medyo malayo sa sa city, no? dapat lang. Kasi sa ibang bansa, ganun ang ginagawa, isolated area. Tayo lang naglalagay dito sa syudad. Diba? Yun na. Always in the Philippines, only in the Philippines ang ginagawa lagi. Ginagawang tanga ang mga tao. Wala silang pakialam kung anong mangyari. Yeah. Diba? Mamatay ang tao, wala silang pakialam. Sir, matanong natin, sir, i-share nyo naman po sa amin, ano na po ba ang unang nangyari sa unang hearing ninyo? Ano po napag-usapan? Ganito, no? Naimbestigahan itong ginawa nga, lalo na yung addition ng sunog. Kasi bakit nga naman nasunog, tapos binayaran, sinabukasan, tapos hindi tinabalik. Yun yung isang kaduda-dudang sinadya. At iniimbestigahan yung barangay Chairman Hernane, bakit may isang pot? Dahil bawal na isang pot dahil sa mga usaping bayarin. Bakit ganun ba siya kayaman? May pera ba siya para bayaran niya yung mga tao? Barangay chairman ka. Dapat only in the constituent ang uunahin mo para ipagtanggol mo sila. At saka bawal po sa nasa batas po ng opisyalis ng barangay
ay hindi pwedeng sumali o makipagtransaksyon pagdating sa usapin ng palupa. Although Yun pwede yung silang sinabi ng ano. pero yung sila mismo ang magiging way para makuha ng, alam mo yun, dapat kasi mas maging priority niya yung constituent niya, di po ba? Tama, yun ang dapat. Una-una dapat ito protektahan yung kanyang constituent, Opo, hindi yung pribadong korporasyon. kaya nga po. Ano Yun po ang ang palagay ninyo rito, Sir Jeboy? Kaugnay dito sa Barangay 128 sa pamamahala ni Bobby Hernane. Ito po ba yung chairman ng Barangay 128? Di po ba sa May Tondo? Yun nga, hindi nga siya dumalo. No? Hindi nga siya dumalo ng meeting. Natatakot. Takot itong barangay chairman na to. Ang tapang-tapang, no? Pero pagdating sa harapan na usapin ng batas, takot na. Ayaw umarap. Alam niyo sir, no, kung babalikan natin ng mga nakalipas na buwan, no, bago po mag-eleksyon, nakita niyo naman po ang suporta rin ng reforma ng bayan sa mga residente diyan sa Barangay 128 sa May Marala. Tama. Kayo Grabe mismo po ay lumaban at talagang nagbigay ng paalala kaugnay po diyan sa kapitan na si Bobby Hernane na bigyan naman pansin yung mga residente niya, no? Or constituent niya. Kaya lang po, siyempre, ang natanggap natin mga report, talagang tama yung sinabi nyo, may mga usapin na binabayaran nila unti-unti yung mga residente niya, yung mga naninirahan, para unti-unti nila ma-penetrate, no? Yung lupa. Na tama yung presyo na may 60,000, di ba? May 70,000. At ngayon naman, 100,000 na po. Yes, 100,000 na ngayon. Diba? Ang offer. Diba? O, kung ikaw gutom, diba? Tatanggapin mo. Yung 100,000 na yan. Oo, malaking bagay po yan, oo. Bagay na yan. Pero ilang araw lang yan. Matutunan rin yan. Kasi yung titingnan po natin kasi siyempre bilang isang pamilyadong tao, mas bibigyan mong priority yung pangmatagalan na magagamit nyo. Katulad yung tirahan, di ba? Hindi yung pera kasi mabilis lang maubos talaga yan, ano? Kasi balinaw naman pabor yan doon sa interest ng pribadong korporasyon. Opo. Hindi sa interest ng mga mahihirap. Pero malinaw sa batas na ang intention ng lupa ay para sa mahihirap. Opo. Yan ang sinabi ko sa Kongreso. At yun, sumang-ayon ang mga congressman doon. Sa inyo pong palagay, Sir Jeboy, saan po pupunta po yung kaso kaugnay po dyan, yung reklamo na hinain nyo dito sa Arto Builder? Ganito nga ang nangyayari. No? May ginagawa, no? Hindi natin ko alam kung gobyerno o itong mga pribadong mga may-ari ng mga senaryo. Opo. Ngayon, parang nililigilan sila na kailangan tanggapin na ang waste to energy. Kaya yung mga nangyayari na nagkakaroon ng mga landslide, ng mga landfill, na nangyayari na doon sa Barangay Binaliw, Cebu City, no? Nangyayari yan, nagkaroon. Maraming namatay. Maraming mga liyadong namatay doon sa Binaliw, Cebu City. Pangalawa, nagkaroon rin ng landslide dito sa San Mateo. No? San Mateo, Rizal. No? Barangay Barangay Sidro, no? Yun, marami rin namatay ang alam namin. Pero dinideklara na nila 4 lang daw. Pero ayun, Sir Jeboy, paglilinaw lang po, no? Itong landfill na binabanggit nyo, ito po yung mga tambakan ng mga basura. Ito yung mga bundok ng basura. Tama, oo. Ngayon, ang tingin namin dito sa pagtingin ng Partido Lakas ng Masa, sinasadya, no? Hindi lang natin alam kung sino may gawa. Para lang ma-justify na dapat dang itayo ang waste to energy dahil hindi na dapat na magkaroon ng tambakan o magbundok ng basura. Yun ang senaryo nangyayari ngayon. No? Para mapauo ang buong bayan, buong bansa na dapat lang itayo ang waste to energy. Kumbaga sana kinokondisyon
Pero may batas, sabi nga namin, may batas. Hindi Opo. pwedeng itayo. Tanggalin niyo muna yung batas na yun para pwedeng tayo. Opo. Oo. Ano na po yung huli na pag-usapan niyo, Sir Jeboy? Ayun, magkakaroon naman ng another na hearing Oo. kasi ang sabi ng lawyer na si Atty. Canlas ng Arco Builders, Opo. i-hold daw nila yung wala munang galawan. Wala munang demolisyon na mangyayari. Di sila makikialam. Kasi nga, tinitingnan nga na bawal yung ginagawa dahil kumbaga sa aso, tinatakaw mo eh. Di ba? At Wala saka talaga illegal magagawa eh. possession nila, di ba? Oo, illegal eh. Hindi magawa eh. So, bawal. Pero, dahil nagkaroon na nga ng ganon, bawal, gumagawa pa rin itong Arco Builders. Matigas talaga. Kailan lang may dinimolisyon naman. Kawawa na naman yung nawalan siya ng bahay. Malaking bagay po talaga, Sir Jeboy, no, na maipabot natin sa mga mamamayan ang negatibong maidudulot nitong kung ito may tayo, itong pabrika ng waste to energy, no? At siyempre, bago ang lahat yan, no, siyempre, bigyan din natin ng priority yung benepisyo ng mga naninirahan na doon, no, na mabigyan sila ng pwesto at maayos na tirahan, di po ba? Tama. Yun ang pinakadapat kasi yun ang intensyon ng lupa. Opo, Kasi oo. yun ang tinitignan ko eh. Kung ano yung nakalagay sa batas, no? Yung basahin, yung Presidential Proclamation number 39, sundin lang ang batas. Di ba? Ganun naman tayo eh. Di ba? Napakahirap, sir, napakahirap ilaban yung batas na binabanggit nyo kaugnay dyan, no? Lalo Yes. na ang mga leader natin pikit mata na tinatrabaho ang isang proyekto na alam po natin na may mga iilang makikinabang, di po ba? Tama. O, ilan nakikinabang. Pero malinaw ang batas. Hindi naman tayo bobo. Kaya nga ginawa ng batas eh. Hindi naman tayo mga anarchy, di ba? Na hindi sumusunod sa batas. So, dapat yun ang sundin. Gawin nyo, bakit binibigyan ng pabor itong mga pribadong korporasyon? Apo. Sir Jeboy, kamusta naman po yung mga kababayan natin ngayon na naninirahan dyan sa may Smoky Mountain? Yung mga patuloy na lumalaban at hindi natitinag kahit pa itinaas na yung presyo ng ng ibibigay sa kanila na umano'y sinasabi nilang tao dito? Ano bang banggit nila pag inaabot yung pera pagkatapos masunugan? Financial assistance. Financial Yun ang assistance. sabi nila. Oo. Pero pag sinabing financial assistance, ang alam natin sa gobyerno, tulong yon para may tayo ulit ang bahay nila. Pero hindi. Tulong para umalis kayo, magkaroon kayo na matitirahan nyo sa iba. Parang yan yung mismong kabuuan ng bayad nila para lisanin nila yung lugar, di po ba? Yes, gano'n. Ngayon, ang sitwasyon nila ngayon doon, naghahari ang takot at galit ng mga tao, ng mga naninirahan doon. So, yun ang delikado, no? Yung delikadong nangyayari. No? Marami na ang desperado, Apo. may mga namamatay, no? Sa sakit, sa nervyos, no? At saka hindi biro po yung silang tirahan. Dahil kung yung mga yan, na mga naninirahan dyan sa may Marala or sa Smoky Mountain, mabayaran at lumisan din sila, maubos ka agad yung pera, babalik uli sa kalsada yan, di po ba? Tama. Oo. Yun lang natin. Ako nga di ba? Kaya nga ako nandito para ibalik yung tiwala ng mga mahihirap doon sa gobyerno. Ang papel ko. Hindi ako nag-ano na, mag-revolusyon kayo. Mag-ano kayo, di ba? Mag-rally kayo. Hindi ganun. Ang kailangan natin, ibalik natin yung tiwala ng mga mahihirap doon sa gobyerno. Pero paano tayo magtutulungan? At malaki rin po,
Opo. Malaki rin po ang dapat ang pananagutan ng City Hall ng Maynila kaugnay po rito. Dahil lahat po na maapektuhan ng gagawang proyekto ng waste to energy mga lehitimong mga residente ng Maynila. Tama. Oo. Tama ka rin. Mga pinanganak yan sa Maynila. Mga nag-aaral sa Maynila. Opo. Mga nagtatrabaho sa Maynila. Kumbaga, mga productive forces ng Maynila. Hindi sila basura. Sa ganun sitwasyon, sir, wala pa po ba kayo nakakausap sa Maynila? Ano po ba ang tugon nila kaugnay po dyan? Nag-pray na kami. No? Simulat na kami sa mga kay Mayor, kay Chi, Atienza. So si Chi Atienza na ang tumugon, pero ang tugon pa rin ni Vice Mayor Chi Atienza, kailangan ang desisyon ng Mayor. Ng mayor. Oo. Pero gusto namin kausapin si Mayor, wala pa rin. Ayong mga Mayor. Yun lang, no? Talagang medyo napakahirap nga kasi nga, no? Kung iyo pong maaalala, lumabas sa isang social media or sa isang mga network, no? Kaugnay yung magandang relasyon nila, no? Hindi naman sa inaano ko ni Ramon Ang at maging ang mayor ng Maynila. Dahil nagsalita si Ramon Ang, kung inyo pong maaalala mga kababayan, natutulong po si Ramon Ang para masolusyonan ang baha sa Maynila. Na siya mismo ang gagastos at wala pong iabag ang gobyerno, siya na raw pong bahala lahat. Parang nakakabahala po na ang isang private person, no? Isang negosyante ay talagang magbibigay ng contribution o tulong sa Maynila. Ibig sabihin niyan, hindi maiaalis sa isipan ng mga mamamayan ng Maynila o kami rito na may interest din talaga ang isang negosyanteng ito kung mag-o-offer siya ng napakalaking tulong, di po ba? May kapalit. May kapalit, diba? no? May kapalit yan. Yun lang ang masasabi ko dyan. O, alam natin yun na talaga magkaibigan. At ako, bilib ako kay Yorme. No? Maganda yung mga programa. Pero sana naman, isipin niya rin ang mga mahihirap. No? Paano mabigyan ng tamang tirahan, no? Yung mga mahirap na, pwede naman. Ipaglaban naman niya. Diba? Napatunayan rin po, no, Sir Jeboy, na ilang mga building na yung itinayo ni Mayor Isko Moreno para maging tahanan ng mga kababayan natin, mga malilenyo dyan sa Maynila. At pwede rin naman mangyari dyan sa Smoky Mountain, di po ba? Tama, kausapin niya ng NSA. Kausapin niya ng NSA, kahit lupa ng NSA, kasi nakapangalan talaga sa NSA, yung lupa ng based sa batas ng repression, based sa proclamation. Pag-uusap sila, parehas naman silang government to government Diba? Walang hindi pagkakasunduan yan. Kung para talaga sa mahirap, magkakasundo yan. Yes, oo. Talagang mainit, talagang matagal-tagal na labanan po ang inyo pong pinanghahawakan, Sir Jeboy, no? At nakikita naman po natin na kahit po paano ay nag-i-exist siya dahil nga napag-usapan nyo na sa di po ba? Oo, sa Kongreso. May pangatlo pa yan. Kailang natin yung pangatlo. No? At i-update natin sa Senado yan. Para magtagumpay tayo na huwag itayo dito sa Kamaynilaan. Sa mga populated area, yung waste to energy. Pag-usapan, mag-aan na lang ng iba. No? Mga ibang pamamaraan. Di ba? Sa samahan niyo, Sir Jeboy, meron po ba kayong mga iba pang mga kababayan natin na tumutulong, like mga abogado or ibang mga kasama sa Actually, meron kaming isang koalisyon o alyansa na nagkasama-sama laban dito sa incinerator. Ito nga yung Daya, no? Yung Daya na kasama namin. Daya. Tapos yung sa buong Maynila, yung Maya. Yung Manila Against Incinerator Alliance. Kasama-sama kami rito. At kasama pa namin ibang mga progresibong organisasyon katulad ng Philippine Movement for Climate Change, Climate Justice, PNCJ,
kasama rin namin ang San Lakas, Opo. kasama rin namin ang Bukluran ng Manggagawang Pilipino, kasama rin namin dito yung Oryang, yung kababaihan, yung Opo. Oryang. Kasama rin namin yung iba pang mga urban poor, yung Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralcan Luzon at ang Soto. No? Opo. Yung Soto, no, na kilala nyo dyan sa Bay na Botas. Kasama rin namin yun na lumalaban dito sa waste to energy. At sa Yes. buong bansa, yan na nga, kasama namin ang San Lakas at ang Philippine Climate Justice, PMCJ. Nangyayari sa Cebu at yan nangyayari dyan sa may San Mateo. No, naway pakinggan po ang ating ipinaglalaban, no? Inyo pong pinaglalaban, no, kasama Sir Jeboy, no? Meron pa po ba kayong gustong sabihin, no, parating sa ating mga kababayan na nakakapanood dito po sa Margo TV Broadcasting Network? O sa ating programang Reforma ng Bayan? Sige, no? Gusto ko ipaabot sa lahat ng mga mamamayan, no, na bantayan natin ito na talagang ang gobyerno, yung DENR, yung Department of Energy ay siya ang nagsusulong, no? At programa talaga na maitayo yung WTE na yan. Dapat responsible, no? Ang WTE ay responsible. Hindi dapat sa mga populated area. Huwag niyong idamay, no? Huwag niyong idamay ang mga mahihirap na nakatira doon sa mga tambakan ng basura. At kailangan bantayan natin tayo mga kahit hindi tayo, wala tayo sa tambakan. Yung epekto, no, yung epekto ng lason na i-create o magagawa ng waste to energy, yung tinatawag na dioxin tsaka purines. Ayun, yan po ang yung lason. importante na malaman ng taong bayan na kapag niluto na yung basura at lumabas na yan sa kalikasan, talagang malaki po ang magiging epekto, mga senior, no, mga kabataan. Yeah. Yung dioxin at ang purines, no, na dilikain ng basurang ito ay lason sa katawan ng tao. Maraming mamamatay. Hindi tayo maunlad na bansa para sabihin na yan ay protektado tayong mga mahihirap at lahat ng mga tao. No? Okay, Jeboy. Maapektuhan ang hangin at maapektuhan ang ating karagatan. No. Yan, dalawang yan. Yan ang atin. Pag sa karagatan, pag kumain tayo ng isda, malalason din tayo. Naway dapat maunawaan ng ating mga kababayan at siyempre yung mga nasa posisyon na bigyang halaga ang kalikasan. Although hindi naman tayo kumukundina, hindi naman tayo kumukontrol sa development ng ating pong city or anumang lugar. Ang nais lang po natin pag-aralan maigi, no? Himayin ang bawat na posibleng mangyari kung ito ba ay makakatulong o magiging perwisyo lang po. Di po ba? Tama. Oo. Yun ang dapat ang pag-aralan. Huwag Opo. tayong gawing bobo upang pakabobo tayo. No? Ganon. Huwag tayong tumingin na yan ay maganda para sa atin. Tingnan rin natin yung consequence and negative consequence. Pag-aralan talaga. Okay, sir. Maraming salamat, Sir Jeboy, sa pagkakataon na may paliwanag po natin sa taong bayan yung inyo pong pinaglalaban kaugnay po rito sa planong pagtayo ng waste to energy o planta ng gilingan ng basura para ma-convert na bilang energy or kuryente. Last message, sir. Dito nga kami, ang Partido Lakas ng Masa, ang isang kauna-unang political party ng mga progresibo ay hindi titigil para sa kapakanan ng mamayan. Nandito kami para bantayan yung batas na umiiral para sa atin. At kailangan makagawa pa tayo ng batas, no? Na kailangan magprotekta sa lahat ng mga mahihirap at mamamayan at manggagawa. Sir, maraming salamat.
Okay. Thank you po. Okay mga kababayan, no? Maraming salamat Sir J-Boy Atena po, isa po sa leader ng partido Lakas ng Masa, kung saan ito po yung tumutulong na grupo sa mga marita natin mga kababayan na walang permanenteng tirahan, wala po silang alam mo yun, yung parang nakiki-squat lang, pero dahil nga itong mga tinitira nilang mga lupa na ito, pag-aari rin po ng gobyerno. No, dahil na rin sa tagal at kapabayaan din po ng gobyerno, no? Yung Smoky Mountain na hindi dapat tinitirahan ng mga tao dahil nga po puro basura, sa katagalan may 1, 2, 3 na nirahan na umabot na po na sa mahigit 100 hanggang ngayon merong higit 400 pamilya ang naninirahan doon, na kung inyo pong mapupuntahan dahil po ng amin pong pinuntahan yan, kita naman po namin na talagang sa pagtutulungan po ng mga tao at mga naninirahan doon, no? Especially dyan sa barangay 128, no? Ay talagang nai-develop, naiayos po yung lugar, nai-flat yung mga basura. At kung makikita niyo, para na po siyang isang maayos na pamayanan. Kaya nga lang, ang nakakalungkot dito mga kababayan, no? May mga iilang tao talaga na alam mo yon, na mapagsamantala na talagang hinahangad na ang mga tao rito ay pilit na pinapaalis sa anumang paraan. Napakit nga po, no, na mga nakaraang buwan na ilang beses na nagkaroon ng sunog po rito, no? At pagkatapos ng sunog, pinapangakuan sila ng financial assistance. Di po ba ang financial assistance ay tulong para muli makabangon ng pamilya na nasunugan? Hindi para gawing bayad at umalis na sa lugar na ito. Di po ba? Yun lang po yun po yung isa sa talagang kinukundina ng PLM o Partido Lakas ng Masa, no, na bigyan na tugon at ipaunawa sa mga iilang mga taong naghahangad na ariin ang lupang malapit dyan sa lupa dyan sa Smoky Mountain, no? Ariin nila. Bagay na meron ng batas na nakatalaga dyan na ang property na yan ay pag-aari ng gobyerno at talagang para naka-angkla yan para sa mga mamamayan, no? Especially ng mga taga-Maynila, no? Kaya kung nanonood man po ang city mayor o sino man pong representative dyan na may power, tulungan po natin ang mga concerned na grupong ito, no, para po mabigyan ng tulong din po ang inyo rin po mga constituent dyan sa may Manila City. Dahil hindi rin po biro, no? Nagbaba si Mayor Isko Moreno na bawal ang palaboy sa Maynila. Pero sa ganang amin, itong mga taong to naninirahan dyan sa may Marala, sa may Happy Land, sa may Aroma, alam natin na ang hanap buhay nila ay pamamasura, no? Bagay na pag nabigyan po ng pera at wala silang sapat na kaalaman kung paano hawakan ng pera, pag naubos, babalik na naman po sa kalsada yan, mga kababayan. Isa yan sa panukala ni Mayor na bawal ang palaboy. Although naikot ako, may mga ilan pa rin na palaboy dyan. Pero malaki po talaga ang improvement na nangyari talaga. Nung si Mayor Isko Moreno na muli ang naupo, no, bilang mayor ng Maynila at kitang-kita ang kaibahan. Dahil siyempre, no, maging sa Divisoria especially. Time check po tayo mga kababayan. Alas 3:53 po ng hapon. Pansamantala po kami magbe-break para po sa ilang paalala. Balita every Monday, Wednesday, and Friday 9 o'clock to 10 a.m. When we feel the darkness lurking, we whisper out His name. He is the miracle of hope. Every Friday 9 o'clock to 10 a.m.
The House of Representatives every Thursday 12 o'clock to 1 p.m. Keep it green every Tuesday 11 o'clock to 12 a.m. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Okay mga kababayan, muli po ako po si Mike Tangog dito po sa palatuntunang Reforma ng Bayan. Actually mga kababayan, ilang minuto na lang po ay tayo po ay magpapaalam na mga kababayan. Siyempre, unang-una, maraming salamat po, no? Siyempre sa pagtanggap ng Margo TV Broadcasting Network, siyempre sa pangunguna ni Boss Jigs Magpantay ng Citizens Crime Watch, marami pong salamat. Maging po kay Boss Marodi Asis. At siyempre, ang aming pong admin at ang technical support, siyempre, no? Talagang marami pong salamat sa... Okay, mga kababayan, muli po, ako po si Mike Tangog ng Reforma ng Bayan ay pansamantalang magpapaalam para bigyan daan po ang susunod na programa. Paalam Pilipinas! Paalam Luzon, Visayas at Mindanao. Paalam po. Kakampi ng inapi, walang sasatuhin. Kami ang sumbungan. Reforma ng Bayan. Every Monday and Wednesday 3 o'clock to 4 p.m.